Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. At ang bawat araw na gawa ng Diyos ay may taglay na biyaya at pagpapala para sa kanyang mga nilalang, lalo na sa mga kumikilala sa kanya. Ang sangkatauhan ay patuloy na dumaraan sa iba't ibang uri ng mga suliranin sa buhay. At sa haba ng kasaysayan ng sangkatauhan, ito ay umabot na sa sukdulang kalagayan na napakahirap na habulin ang mga ito upang makahanap ng angkop na mga lunas. Maaari nating i-categorize ang mga tinatawag nating mga suliranin o issues ng buhay upang sa ganon ay makahanap tayo ng tugma o angkop na mga lunas o solusyon dito. Maaaring sabihin nating merong mga economic problems, financial problems, employment problems, meron ding mga health problems, social problems, political problems, diplomatic problems. Yan ay nakikita natin araw-araw sa ating kapaligiran at nababalitaan sa pamamagitan ng iba't ibang mga pinagkukuhanan ng impormasyon. Merong mga environmental problems, merong mga community problems, financial problems, family problems, marital problems. We can go on and narrow them down to categories at maaaring ito ay makatulong upang maghanap tayo ng lunas. Pero ano ang kailangan nating importanteng malaman? Kailangan nating malaman kung ano ang pinagmumulan ng mga ito. Sa gayon, makakagawa tayo ng mga hakbang o makakaisip tayo ng mga pamamaraan kung ano ang dapat gawin. What can we do? There are already many good steps and attempts that are being done by humanity, yet these are always inadequate and insufficient. Habang patuloy ang progreso ng sangkatauhan, ang pagsagana sa mga kaalaman, nakakagawa ng maraming mga pamamaraan ng sangkatauhan. Ito'y nakakatulong, ngunit palaging kinukulang. Ano kaya ang kailangang isaalang-alang? Sa araw na ito ay ating titingnan at tutuntunin natin pabalik ang pinag-ugatan ng lahat ng ito, upang sa ganun makahanap tayo ng totoo na tugma at angkop na lunas o solusyon sa mga ito. Sa araw na ito, ako'y magsasalita sa paksang ang pinakaugat ng lahat ng suliranin ng sangkatauhan. The root cause of all human ills and problems. Ang lahat ng bagay ay natutuhan natin na nilalang ng Diyos at nilalang niya ng tama, wasto at mabuti. Nilalang niya ng ganap. Pero nagkaroon ng suliranin. Something went wrong. What went wrong and how did it go wrong? Sa pamamagitan ng pagsusuri natin ng kasulatan ay maaaring madagdagan ang ating unawa kung bakit ang mga bagay ngayon na ating nakikita at yung ating mga karanasan ay kagaya ng ating mga nararanasan. Taglay ang mga suliranin, taglay ang mga bagay na nagdadala ng mga hirap at bighati. Even though we know very well that God created everything in good order, in perfection, something went wrong, we have to know how this came about. This may help us understand why things are the way they are right now, today, and move to the right direction. Ngayon ay babasa tayo ng teksto ng Biblia kung saan tutuntunin natin pabalik ang pinag-ugatan o pinanggalingan ng lahat ng suliraning ito. Ang pinakaugat ng lahat ng mga suliranin ng sangkatauhan. Bubuksan natin ang ating mga Biblia dito sa Genesis. Ilang talata sa 2 kabanata, pagkatapos yung buong 3 kabanata. Etong sinasabi sa Genesis chapter 2, verses 15 hanggang 16.
Pagkatapos lalangin ng Diyos ang lahat ng bagay at binigyan ng pagdidiin ang kagandahan ng pagbibigay ng importansya sa tao. Ang sabi dito, Henesis 2 kabanata, talatang 15 at 16, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Lilipat tayo ngayon sa talatang 22 hanggang doon sa talatang 25. Dahil ipinakita ng Diyos ang lahat ng iba pang mga nilalang at inasahan niya na magkakaroon ng kasiyahan ang tao sa kanyang karanasan kasama sila. Ngunit alam ng Diyos na mayroon pang karagdagang kailangan. Sa talatang 21 hanggang 25, dito rin sa Henesis 2 kabanata, ang sabi, kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwanan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kapwa hubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Ipinakita kung paano ginawa ng Diyos ang sangkatawan upang sa ganon, padamihin ito at magpatuloy sa pamumuhay sa napakabuti at napakagandang mundo na kanyang ginawa. Ito ngayon ang nangyari sa 3 kabanata. Babasahin ko ang buong kabanata. Ito'y aking dadahan-dahanin at mamaya ating sisitasin ng unti-unti upang ating masagot ang katanungan na ngayon ay naghahanap ng kasagutan. Henesis 3 kabanata, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinawag nito ang babae. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yon. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan nito ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, sagot naman nito. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae aking pag-aawain, binhimo't binhinyay
lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ay ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Sa babae na may ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganganak, sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya, siya mong susundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa nang iyong kainin ang ipinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin. Halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at sa pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nanggaling, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asaway iginawa niya ng damit na yari sa balat ng hayop. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. Kaya't pinalayas niya sa halamanan ng Eden ng tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos. At sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay siya ng espadang nagniningas na umiikot-ikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni numan ang punong kahoy ng buhay. Ito isang tunay na pangyayari kagaya ng pagkakatala ng paglalang ng Diyos sa lahat ng bagay. At dito natin makikita ang kasagutan sa ating katanungang ang pinakaugat ng lahat ng suliranin ng sangkatauhan. Saan ba ito nanggaling at meron bang lunas na ating matatagpuan? Kagaya ng aking sinabi kanina, lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti, maganda, at sakdal. Ngunit, dahil sa kapasyahan ng tao, ito ay nagkaroon ng kasiraan. Ngayon, ating susuriin ang mga binasa natin upang ating maunawaan. Ang unang bahagi na ating tatalakayin ay ano ang pinag-ugatan o pinagmulan ng lahat ng mga suliranin na ngayon ay patuloy na nararanasan ng sangkatauhan. Nagmula sa isang lalaki at isang babae, ang sangkatauhan ngayon ay napakarami na nasa iba't ibang mga dako. Ngunit pare-parehong dumaranas ng samot-saring uri ng mga suliranin at hinahanapan ng mga lunas o solusyon. Ito ay nagmula sa iisang bagay. At ang kasagutan ay nandirito. Ito ay makikita natin na binanggit ni Apostol Pablo. Sa kabila ng hindi binanggit mismo yung salita dito na palagi ang ginagamit sa Biblia. Titingnan natin ang isinulat ni Apostol Pablo dito sa Roma, 5 kabanata, sa talatang 12. Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos at ang mga laman nito ay nagkakaugnay-ugnay kung makikita mo ang tamang pagkakaugnay-ugnay nito. Ang sabi dito sa Roma, 5 kabanata, sa talatang 12, patungkol sa kalagayan ng sangkatauhan, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Sa pagbabasa natin nung 2 at 3 kabanata ng Henesis, at ngayon sa pagbanggit ni Apostol Pablo dito ay makikita natin ang kasagutan doon sa katanungang ano ang pinag-uugatan o ano ang pinakaugat ng lahat ng suliranin ng tao sa mundong ito. Ang kasagutan ay kasalanan. Uulitin ko, Roma 5 kabanata, talatang 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala.
The root of all human ills and problems is sin. Ang bawat punong kahoy na nakikita natin na nagbubunga, anumang uri ng bunga nito, ay may pinanggalingan yung kanyang bunga. Ang ibig sabihin, yung punong kahoy ay may pinagkuhanan upang sa ganon, ito ay magbunga ng kung anumang bunga siya meron. Hindi man nakikita yung pinagkuhanan, alam natin ngayon na bawat punong kahoy ay may nakabaon na ugat. At sa ugat na yun nanggagaling ang lahat upang sa ganon, yung punong kahoy ay magkaroon ng bunga. Sa diwa nito ay ating titingnan ang katotohanan patungkol sa pinag-uugatan ng lahat ng suliranin ng sangkatauhan. Ang nakikita natin ngayon ay bunga lamang. Ngunit ito ay merong pinag-ugatan. Sin is the root or ultimate cause of all our human problems. Ang salitang kasalanan sa English ay sin ay nabanggit ng halos 500 beses sa buong Biblia. Gayon pa man, ang mga tao ay umiiwas na pag-usapan ito. Kasi hindi ito kasiyasiyang pag-usapan. It has been mentioned about 500 times in the Bible, yet so many people all over the world, especially in the civilized world, avoid talking about it. So many are offended when we talk about sin and sinfulness, let alone evil and wickedness. We'd rather call sin error or mistake. Yun ang sigurong pandama ng maraming mga tao. Kaysa sabihin yung salitang kasalanan o pagkakasala, madalas mas gustong sabihin ng taong pagkakamali o pagkukulang. Oo, maaari nating tawagin itong pagkakamali o pagkukulang. Ngunit ang kasalanan ay kasalanan pa rin. Sin is still sin. If you deny the problem, you won't find the solution. Kapag ating itinanggi, yung tunay na suliranin, kahit ano man yun, hindi tayo makakahanap ng tunay na lapat o angkop na lunas dito. So let us take a closer look at what the Bible says. Suriin natin ng mas mabuti pa. Kung ang kasalanan ang ugat nito, tingnan natin ang mga matututuhan natin patungkol dito. Sin is the root, but when we use the word root, it refers to also to the small branch roots. Nakakita na kayo ng mga ugat, ng mga halaman. Makikita nyo kapag binunot nyo, yung nasa ibaba, yung nakabaon sa lupa, yung hindi basta nakikita, ang tawag doon ugat. Pero ang totoo, meron siyang parang mga sanga-sangang ugat. Dito natin ihahambing ang ating pagtalakay sa araw na ito. What are these root branches of sin? Kung tatawagin natin ng kasalanan ang ugat ng lahat ng suliranin ng sangkatawan, ano yung mga maliliit na parang sangang ugat nito? Tatalakayin natin ang ilang mga bagay. Una, the root personality. Ang personalidad na pinagugatan nito. Pangalawa, the root motivation. Ang udyok o ang layuning nagtulak dito. Pangatlo, the root methodology. Ang pamamaraan kung paanong ito na sa katuparan. Pangapat, the root action. Ang mismong gawa nito. And ang panglima, the fruit of this root. Ang bunga ng ugat na ito. O titingnan natin ngayon, kanino ba nagpasimula ang lahat ng ito? Ang sabi dito sa 3 kabanata ng Henesis, bigla na lang na sinabi, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. At sa kanya nagmula ang isang pakikipag-ugnayan sa ginawang lalaki at babae ng Diyos, upang sa ganon, sila'y himukin na gumawa ng isang bagay
na ang naging bunga nito ay tinatawag na kasalanan. The root personality, the originator, the one who began this, walang iba kung hindi yung tinawag sa kanyang pagkakasalin na ahas. Sa matandang salin ang tawag sa kanya serpiente. Pero walang iba ang personalidad na ito kung hindi ang tinatawag na si Satanas o ang Diablo. Paano natin nalalaman ito? Ang buong Biblia ay tinatawag na kasulatan. At ang unawa patungkol sa isang bahagi ng kasulatan ay matatagpuan sa iba pang bahagi ng kasulatan sa pamamagitan ng wastong pag-aaral. At dito'y makikita natin sa pagpapakilala, tinawag ang personalidad na ito na ahas o serpiente. Pero ito ay walang iba kung hindi ang tinatawag na Satanas at Diablo. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kasulatan, ang buong salita ng Diyos, ito'y ating malalaman. Tingnan natin, lalo na dito sa bagong tipan, na siyang kumumpleto sa kabuuan ng kasulatan, dito sa 2 Korinto, 11 kabanata, dito sa talatang 3. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa pagbibigay babala sa mga taga-Korinto upang sila'y huwag malinlang ng kahit sino man. Itong kanyang sinabi sa kanila. 2 Korinto, 11 kabanata, talatang 3, ang sabi niya, ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo. Inaalala niya na masira ang relasyon ng mga taga-Korinto sa Panginoong Jesucristo. Anong ginawa niyang halimbawa? Tulad ni Eva, nanalin lang ng ahas. Ang ginamit niyang paglalarawan ay ang ahas o serpiente. Pero hindi natapos dito ang kanyang pagbanggit sa personalidad na ito. Kung tayo ngayon ay lilipat doon sa talatang 13 hanggang talatang 15, itong kabanata rin ito, 2 Korinto, 11 kabanata, ang sabi niya, hindi sila tunay na apostol. Ang binabanggit niya ay yung nagdadala ng mga panlilinlang, kundi mga nandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Talatang 14, hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. So dito nililinaw kung sino yung binanggit doon sa Henesis 3 kabanata na ahas. Nilinaw ni Apostol Pablo ang luminlang kay Eva na tinawag na ahas ay walang iba kundi si Satanas na nagkukunwaring anghel ng kaliwanagan. Pero hindi lang dito. Sa pagtatapos ng buong Biblia, sa pagbibigay ng lubusang lunas ng Panginoon sa lahat ng suliranin, pagdating ng takdang panahon, ito ang sinabi dito sa pahayag o Revelation. Sa kabanatang 12, dito sa talatang 9, ito ang paglalarawan sa ilang mga magaganap sa pinakahuling mga mangyayari bago baguhin ng Diyos ng lubusan ng lahat ng bagay na alam natin. Ang sabi dito, Revelation 12:9, itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ng lahat ng kanyang mga kampon. Ito'y tumutukoy doon sa pagtataboy ng Diyos, doon sa dating maganda at matayog na kalagayan ni Satanas at yung kanyang mga kapanalig. At sila'y inalis doon sa presensya ng Diyos. At doon sa 20 kabanata ng pahayag, itong sinabi, mangyayari sa panginaharap. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at susi ng bangin na walang kasing lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas. At ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito'y inihagis ng anghel sa bangin na walang kasing lalim, kaya saka isinara at tinataka ng pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga
bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito'y palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Anong punto natin dito? Ang punto natin dito ay kinilala natin ang pinanggalingan ng lahat ng ito. The root personality, ang personalidad. Siya ang tinawag na serpiente o sa Tagalog kung minsan ay dragon o ahas. Walang iba kundi si Satanas. Ano siya? Siya'y spiritual na nilalang. Ang sabi siya'y nilalang ng Diyos. Sin originated from Satan. He is a spiritual being, a created being. Ginamit niya ang tinatawag na serpiente o ahas bilang katawang panlupa upang magkaroon siya ng pakikipag-ugnayan kay Eva at kay Adan. Hindi siya nilalang ng Diyos na ganito. Tandaan natin, lahat ng nilalang ng Diyos ay maganda at mabuti. Paano siya nagkaganito? Yan, sa pagsasaliksik sa Biblia, matutuklasan natin. Pinili niya na siya'y magkaganito. He chose to be as such dito sa ating pagkabasa dito. Ito'y tatalakayin pa natin ng karagdagan maya-maya. Pero ang punto dito, kagaya ng tao, siya'y nilalang ng Diyos na merong malayang kalooban, yung tinatawag na free will. Hindi siya makina, hindi siya robot. Kaya siya ay maaaring magpasya, siya ay maaaring pumili. Kagaya din ng tao. Ngayon, tayo ay pupunta sa ikalawang sangang ugat. The next root branch. The first one is the root personality. Who originated sin? Who began it? The serpent or Satan, a spiritual being. Pero, ano ang kanyang kadahilanan? So, pupunta tayo ngayon dun sa tinatawag kong the root motivation. Ano ang nag-udyok sa kanya? Anong nagtulak sa kanya? At ang nagtulak at nagudyok sa kanya ay siyang ginamit din niyang panlinlang at pang-akit kay Eva at kay Adan upang sila'y gumawa ng kanyang ninanasa na kanilang gawin. Ito'y makikita rin natin sa pamamagitan ng pagsusuri ng iba pang bahagi ng Biblia. Nung isulat ang Biblia, hindi kaagad-agad ay ipinahayag patungkol sa spiritual na nilalang na ito dahil hindi kaagad mauunawaan ng tao dahil ang tao ay ginawang pisikal. Ngayon, habang tumatagal sa pagpapahayag ng Diyos ay ginawang malinaw na merong isang ganitong nilalang ng Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng mga kasalanan, na siyang pinag-ugatan ng lahat ng mga suliranin ng tao. Sa pagpapahayag ng Diyos ng kanyang paghatol sa mga napakasamang mga bansa at ang kanilang mga napakasamang mga pinuno, ay nagpahayag siya na animoy ang kanyang pagpapahayag ng paghatol ay hindi lang sa kanila, kundi mismo sa pinagmumulan ng lahat ng kanilang kasamaan, ang Diablo o si Satanas. Tingnan natin ang sinulat ni Propeta Isaias na mensaheng galing sa Diyos. Ito yung sinulat niya bilang pagpapahayag ng Diyos ng paghatol sa napakasamang hari ng Babylonia sa kapanahon yon. Sa Isaias, sa 14 na kabanata, talatang 9 hanggang talatang 15, ito ang sinasabi. Okay. Ang daigdig ng mga patay ay abala sa iyong pagdating. Ito'y naghahanda upang ikaw ay salubungin. Ginising niya ang mga kaluluwa upang batiin ka ng mga dating makapangyarihan sa daigdig. Pinatayo niya mula sa kanilang trono ang hari ng mga bansa. Lahat sila ay magsasabi sa iyo, ikaw pala'y naging mahina ring tulad namin. At sinapit mo rin ang aming sinapit. Nooy pinaparangalang ka ng tugtog ng alpa, ngayoy narito ka na sa daigdig ng mga patay. Uod ang iyong hinihigaan at uod rin ang iyong kinukumot. Ito'y patungkol sa isang paglalarawan ng kahihinatnan ng napakasama at napakalupit na mga hari at mga tao ng mundong ito. At sa kanilang hinihintay na makakasama ang pinag-ugatan ng lahat ng kanilang kinahinatnan. Ang sabi dito sa talatang 12,
Isayas, Kabanatang 14. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Ang ibig sabihin, ikaw na makapangyarihan. Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Ngunit anong nangyari at nahulog ka? Sa daigdig ng mga patay, sa kalalimang walang hanggan. Ito yung paglalarawan sa mga masasamang mga hari na ginawa rin na pagpapahayag patungkol sa pinanggalingan ng kanilang mga kasamaan. Walang iba kundi si Satanas. The root personality of sin is none other than the one called serpent or the snake or Satan. And the root motivation is none other than pride. Kapalaluan. Ang pagnanasa na makaangat ng higit kaysa ibinigay na katayuan ng Diyos. Ang katayuan niya ay napakaganda at napakabuti na. Walang kulang na ibinigay ang Diyos sa kanya. Ngunit nagnanasa pa siya. Hindi lang umangat, kundi maabot pa ang Diyos at siya ay malampasan. Paano natin alam ito? Isa pang propeta ang ginamit ng Diyos upang sa ganun, ito ay bigyan ng karagdagang kalinawan. Ezekiel, sa 28 kabanata, talatang 11 hanggang 19. Itong sinasabi sa bahaging ito ng kasulatan, na ang ginamit ding pagtukoy ay sa paghatol sa isa pang hari ng isang napakasamang bansa, ang hari ng Tiro. Ang sabi dito, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tangisan mo ang sasapitin ng hari ng Tiro. Sabihin mo, ito ang ipinasasabi ko. Ikaw ay larawan ng kasakdalan. Puspos ang kaalaman. Ang ganda mo'y walang kapintasan. Tulad mo'y nasa paraiso ng Diyos sa hardin ng Eden. Nababalot ka ng iba't ibang uri ng batong mamahalin. Sardio, topas, diamanting nagniningning, berilo, onise, hasper na walang kahambing, sapiro, esmeralda at karbungko. Ganito ang iyong enggasto at ang pagkaukit dito ay inihanda nung una pa nang isilang ka sa mundo. Kerubin ang itinalaga mong kung nagbabantay sa iyo. Nasa ituktok ka ng aking banal na bundok. Ang nilalakaran mo'y mga batong kumikinang. Wala kang kapintasan mula pa ng isilang hanggang sa maisipan mong mamuhay sa kasamaan. Nang lumakas ang kalakal mo, natuto kang sumuway at namuhay sa kasalanan. Kaya ipinagtabuyan ka mula sa aking banal na bundok. Pinalayas ka ng kirubin sa kinatatayuan mong mga batong kumikinang. Naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ginamit mo ang kasamaan sa kasamaan ang iyong karunungan para mapatatag ang iyong katayuan. Kaya ibinagsak kita sa lupa upang maging babala sa ibang mga bansa. Dahil sa masasamang pamamaraan ng iyong pangangalakal, nasa laula ang templo at nadumihan. Kaya't ipinatupok kita sa apoy. Nilamong ka nga nito at nakita ng lahat na ikaw ay naging abo. Katapusan mo na. Mawawala ka ng lubusan. Lahat ng bansang nakakakilala sa iyo ay takot na matulad sila sa iyong sinapit. Ito'y kapahayagan ng paghatol ng Diyos sa takdang kapanahonan. What is the root of all human ills and problems? Ang pinakaugat ng lahat ng suliranin ng sangkatauhan ay kasalanan. Who is the root personality behind this? Walang iba kundi si Satanas ang Diablo. Nilalang ng Diyos na marikit at pinakamaganda sa lahat ng mga espiritual na nilalang. Ngunit naging palalo. The root motivation. Ang udyok at nagtulak sa kanya, kapaluluan at kayabangan. Out of pride, he wanted to overtake God.
and he wanted to take over God. Kaya nga, anong ipinangako ni Satanas na panlilinlang kay Eva at kay Adan? Ang sabi niya dito sa 3 kabanata, sa talatang 4 at 5, ang sabi niya, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Ang sabi niya, hindi totoong sinabi sa inyo ng Diyos. Sinabi lang niyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo at kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyong mabuti at masama. Ang sabi niya, makakapantay ninyo ang Diyos. Ang kanyang kapalaluan ang nag-udyok sa kanya at ginigising niya ang kapalaluan sa kanyang tinutuksong tao na kanyang kinakausap. Ngayon sa susunod na ugat na sanga. First, we took on the root personality of all of this. We look at the root motivation. Now we will look at the root methodology. Paano nagawa ni Satanas na mahawaan ang buong sangkatawan na hanggang ngayon ay nakikita nating lumalaganap? How did Satan infect humanity like a virus that spreads even to this day? The root methodology, ang pamamaraan niya. Anong pamamaraan niya? Nilinlang niya si Eva at si Adan sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa kanya. Ito ang palagi ang ginagawa ni Satanas hanggang ngayon. Kaya tinawag siya ng Panginoong Hesus na ama ng lahat ng kasinungalingan. Ang pinaka pangunahin at makapangyarihang pamamaraan niya ay panlilinlang sa pamamagitan ng kasinungalingan. Dalawang bagay. First, he denied the truth. Kanyang itinanggi ang katotohanan. Kanyang itinanggi ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang katotohanan. Ang Diyos ang nagsabi kay Eva at kay Adan na maaari kayong kumain sa lahat ng bunga ng anuman sa mga punong kahoy na nasa halamanan. Liban dito, sa punong kahoy na nasa gitna, na tinatawag na punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Dahil kapag kayo'y kumain yan, kayo'y mamamatay. Anong sabi ni Satanas? Hindi kayo mamamatay, kundi kayo'y magiging kagaya ng Diyos. My dear friends, you must know the truth of God's Word or you will be easily deceived. Ang mga tao ngayon ay dapat nakakaalam ng katotohanan ng salita ng Diyos. O di kaya madaling malin lang. Think about this. Adam and Eve were already told the truth, but they were still deceived. Pakaisipin ninyo mabuti. Si Adan at si Eva mismo, harap-harapan na sinabihan ng Diyos ng katotohanan, pero sila'y nalin lang pa rin. What more for those who do not know the truth of the Word of God? Kaibigan, kung hindi mo alam ang katotohanan, kung hindi mo alam ang totoo, gagawin kang pulutan ni Satanas. He will make mincemeat out of you. That is what he is doing to humanity. Because a great portion of humanity rejects the truth of the Word of God. His root methodology to deceive by lying. In what way? He denies the truth. And that is lie. And coupled with that, kakambal nun, he declares hollow or void promises. Nagpapahayag siya ng hungkag at walang laman na mga pangako. Sabi niya, kayo'y magiging kagaya ng Diyos. His promises always sounds good. Yung mga pangako ng Diablo, ni Satanas, ay palagi ang magandang pakinggan. Pero, sila'y nagdadala sa kapahamakan. Merong sinabi sa Biblia, there is a way that seems right unto man, but the end thereof is death. The end thereof is destruction. Dahil siya'y nalilinlang
ng kasinungalingan. Ang sabi dun sa 2 Korinto, siya ay nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan. Inakit niya si Eva at saka si Adan. It was too late for them when they realized they already chose and acted. And this leads us to the next root. Sabi ko, isang ugat yan pero merong parang mga sangang ugat. Ang ugat na yan tinatawag na kasalanan. Aning mga sangang ugat? The root personality. Ang pinagmulan yan. Pagkatapos, yung tinawag nating the root motivation. Yung nag-udyok sa kanya. Then, root methodology. Yung pamamaraan niya kung paano ito pinalalaganap. And then, comes the root action. Yung mismong gawa. Kagaya ng nasabi ko, ang Diablo ay binigyan ng malayang kapasyahan. Free will. Malayang kalooban. Ganon din ang tao. Kaya nga, si Eva at si Adan ay may kakayanan upang pumili at sa kanilang pagpili at pagpapasya, sila'y kikilos o hahakbang at gagawa. Kung wala sila nito, sila'y magiging parang makina lang o tinatawag nating mga robot. At tayo hindi makina at robot. Pansinin natin na bago sila naharap sa sitwasyong ito, sila'y binigyan na ng babala ng Diyos. Sinabi sa kanila ng Diyos ang katotohanan na merong ibubuga ang kanilang kapasyahan, na kapag sila ay nagpasya upang kumuha at kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal, sila'y mamamatay. They were told of the consequences of their choice and actions. And they understood what was told to them. Kaya nga nung una, sinabi pa ni-recite pa uli ni Eva kahit hindi accurate yung ni-recite niya. Pero, ito'y pinabulaanan ng Diablo sa pamamagitan ng lamang ng pagsasabing, hindi totoo yan. Simpleng sinabi niya, sinungaling ang Diyos, ako ang nagsasabi ng katotohanan. Anong ginawa ni Eva at ni Adan? Ang pinaniwalaan nila ay ang kasinungalingan. They chose to disbelieve God. They chose to believe Satan. And they acted on their choice. This is called disobedience to God, or for short, sin. Ito ay tinatawag na pagsuway sa Diyos o hindi pagsunod sa kanyang gusto o pagsalangsang doon sa kanyang kagustuhan. At ang pinakasimpleng tawag dito ng Biblia, kasalanan. Lahat ng pagsuway sa Diyos, maliit man o malaki, ay kasalanan. Ano mang sinabi ng Diyos na kanyang ninanasa na sinalangsang o sinuway, ito ay kasalanan. And this leads us from the root to the fruit. Galing sa ugat papunta doon sa bunga nito. Anong naging bunga ng kasalanan? The fruit of sin, the results that were incurred. Una, ano sila? Sa Genesis, 3 kabanata, anong sabi doon? Magdadapit hapon sa talatang doon sa talatang 7, nagkaroon sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng dahon ng igos. Pinagtahi-tahi nila ito at ginawang pantakip sa kanilang katawan. Anong naging bunga? Kahihiyan. Shame. Bakit? They lost their dignity. Wala doon sa dati sila'y hubad pero hindi sila nahihiya. Ang sabi doon sa 2 kabanata sa pagtatapos nito, bakit bigla silang nahiya? Dahil naging ekspresyon ng kanilang pagiging hubad yung nawalang dignidad sa kanilang pagkatao. The fruit of the sin, first of all, is shame. Pagkahiya. Pagkatapos sabi ng dapit hapon, narinig ng nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoong Yahweh, kahit nagtago sila sa mga puno.
Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Sagot ng lalaki. After shame comes fear. Pagkatakot. Pagkatakot sa presensya ng Diyos. Pagkatakot sa inaakala niyang matutuklasan ng Diyos. Baka akala niya hindi alam ng Diyos. Anong sabi dito? Nang sabihin ng Diyos sa kanya, nagtanong muli ang Diyos, "Sinong nagsabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo ginawang bagay na iyon?" Tanong ng Panginoong Diyos sa babae naman. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako'y natuksok kumain." Sagot naman niya. Here it is, the fruit of sin. The results incurred: shame, fear, hostility, and blame. Nasentro na ngayon ang kanilang mga isip sa kanilang kanya-kanyang mga sarili. Pakikipagtalo at paninisi upang maprotektahan ang kanya-kanyang mga sarili. They became now self-centered. Ano pang naging bunga nito? The fruit of the sin. Ang sumunod dito ay ang kahatulan ng Diyos. God's judgment. Kaya nga magmula doon sa talatang 14 hanggang doon sa sumunod ay ipinahayag ng Diyos ang kanyang kahatulan. Ano ito? Tingnan muna natin sa lalaki at sa babae. Anong sabi ng Diyos? Sa paganganak, sabi niya sa babae, ikaw ay maghihirap. Sakit at hirap ang iyong daranasin. Sa lalaki ang sabi niya, sa iyong pagbungkal ng lupa, ikaw ay mapapagod. Ngunit ito'y hindi magbubunga ng iyong aanihin. Sa pawis na nanggagaling sa iyong noo, ikaw ay kakain. Dahil galing ka sa alikabok. Doon sa alikabok, ikaw ay babalik din. From here, we can actually summarize the end result of sin, which is God's judgment for man and woman, is pain, hardship, toil, suffering, disappointment, physical death. Yan ang suliranin ng tao. Yan ang nilulunasan natin. Dahil yan ang pinagdaraanan ng tao. Dumaraan siya ng mga hirap, ng mga pasakit, ng pagod, ng kasiraan ng loob, at ng kamatayan. At ang sabi pa dito, hindi lang kamatayan ng ating katawan, kundi kamatayang spiritual. Ang ibig sabihin kasi ng kamatayan ay pagkahiwalay. Kapag ang tao ay namatay na pisikal, na ihiwalay yung kanyang pisikal na sangkap sa hindi pisikal na bahagi ng kanyang pagkatao. Nahihiwalay siya sa iba pang mga taong nananatili pang buhay dito sa mundo. Death means separation. Pero ang pinakamalala, ang pagkahiwalay sa Diyos. Ngunit, kay Satanas, ito naman ang sinabi ng Diyos. Ang sabi niya dito, sa Henesis 3 kabanata, talatang 14, at sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon ikaw ay gagapang at ang pagkain mo ay alikabok lamang. Kayo ng babae aking pag-aawain, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Ito'y napakahalaga dahil may kadugtong pa. Uulitin ko. The fruit of the sin, ang unang kaagad-agad ay naramdaman ng tao. Kahihiyan, shame, fear, takot, hostility and blame, pakikipagtalo at paninisi. Pero,
ang napakasakit, may kaakibat na kahatulan galing sa Diyos. Dadaan palagi sa hirap, sa sakit, sa paghihirap, sa pagpapagal, sa mga disappointment, sa kamatayan, sa pagkahiwalay sa Diyos. Kaya Satanas ang serpente, dahil siya'y hindi lang binagsak galing doon sa matayog na kalagayan, sa dako ng kalangitan, papunta dito, sa dako ng kalupaan. Ngunit sabi, ikaw ay gagapang. Ang ibig sabihin dito, sa iyong kapalaluan, ikaw ay dadalhin sa pinakamababang kalagayan. Being proud, he was brought so low with no dignity, no honor at all. Walang anumang, kaya pag sinabi si Satanas, walang matinong taong magsasabi ng maganda at mabuti patungkol sa kanya. Everything about him and in him is repulsive. It is considered as vile or evil. And he was placed in an irrevocable judgment. Siya ay inilagay na at itinakda sa hindi na mababago pang kahatulan. Now, kagaya ng sinabi ko, bakit kailangan nating malaman ng pinakaugat ng lahat ng suliranin na pinagdaranan ng sangkatawan? Now that we know and understand the root of all problems, is there a remedy? Now that we know the root, ngayong alam natin ang ugat, meron bang lunas? Yes. God is never taken by surprise. Galing sa hindi nagbabagong katangian ng Diyos, out of His unchanging attributes, His nature and character, He already has a solution before the problem came about. Meron na siyang lunas bago pa dumating ang suliranin. Ganon kadakila at kakaiba ang Diyos. It was already put in place and given expression. Itong mabuting balita Mulat sa Paul meron ng mabuting balita. Pero tandaan ninyo, kaya tinatawag na good news. Hindi magkakaroon ng good news kung hindi muna magkakaroon ng bad news. The reason why we call the gospel good news, because there is really a bad news. The good news is good news because there is a bad news. What is the bad news? Sin. Kasalanan. It exists. Totoo ito. Nararanasan natin ito. Nakikita natin ang bunga nito sa mga personal nating mga buhay, sa buong sangkatauhan. Pero, the good news, God has a rescue plan. God has a plan of redeeming humanity. May nakahanda na ang Diyos na pagtubos sa sangkatauhan. Ano yon? Ito'y binigyan ng kapahayagan dito pa lang. Sa kabila ng ito'y, mo'y pahiwatig lang. Genesis 3 kabanata, talatang 15. Itong tinatawag na kauna-unahang kapahayagan ng Ebanghelyo o mabuting balita. Hindi man ito tuwiran at hayagan na diretsa ang sinabi. Ang sabi dito, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at ang sako niya, ikaw ang tutuklaw. I will put enmity between you, your seed, and the seed of the woman. You will strike his heel, but he will crush your head. Sinong tinutukoy na binhi dito? Kailangan tingnan din natin ang kasulatan sa kanyang kabuuan. At makakakuha tayo ng unawa sa pamamagitan din ng sinabi ni Apostol Pablo patungkol sa pagtubos na ginawa ng Panginoong Hesukristo sa sangkatauhan. Itong sinasabi, doon sa Galacia, 4 na kabanata, doon sa talatang 4, ang sabi ni Apostol Pablo, tinutukoy ang Panginoong Hesukristo. Galacia, 4 na kabanata, talatang 4, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos.
At maintindihan pa natin ito ng mas malinaw kapag inalala natin ng Juan 3 kabanata, talatang 16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, kanyang isinugong kanyang bugtong na anak, upang sino mang manalig sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kapag inalala natin ang Juan 1 kabanata, talatang 12, sa lahat ng sa kanya ay nanalig o kumilala, ay kanyang binigyan ng karapatang mga tawag na anak ng Diyos. The seed of the woman is the Savior, Jesus Christ, who will be sacrificed to destroy the root and instigator of our problems, upang kanyang durugin at puksain ang ugat at ang pinagmulan ng ating mga suliranin, ang kasalanan at ang diablo, sin and Satan. Mga kaibigan, pakaisipin natin ito. Hindi masama na magtangka tayo na gumawa ng iba't ibang mga magaganda at mabubuting mga pamamaraan na napatunayan na nakakatulong sa paghahanap ng lunas. Sigurado naman kaya ang pamamaraan ay makakatulong dahil angkop o tugma, hindi salangsang doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pero kung hindi natin matunton at malaman ang pinagugatan at doon lalapatan ng lunas, magpapatuloy lang sa kanyang paglaganap sa sangkatauhan. Hindi nilulunasan ng minsanan ng ganun lang ng Diyos ang lahat ng suliranin ng sangkatauhan, pero ay pinagkaloob na niya ang lunas. As every individual human receives God's solution, Jesus Christ, His life is turned around and put to order. God solves our problem one person at a time. Sa bawat isang tao na kumikilala sa Panginoong Jesucristo bilang kanyang tagapagligtas at nagpapasakop upang maging Panginoon ng kanyang buhay, ang buhay binabago ng Diyos at inilalagay sa kaayusan. His problems will not disappear altogether, but he will experience God's power to be sustained. Sa kabila ng mga suliranin, mararanasan niya ang kapangyarihan ng Diyos upang siya'y maitaguyod hanggang makarating doon sa katotohanan ng ipinangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. That is the ultimate solution. Anyone who receives Jesus Christ as Lord and Savior will contribute in one way or another to the reduction of human ills and problem, and not add to what already persists. Yung kumilala sa Panginoong Jesucristo na nakakaranas ng kapangyarihan niya ay makakaambag dun sa pagbabawas ng mga suliranin ng sangkatauhan at hindi na makakaragdag dito. Hanggang sa takdang panahon, ang Diyos babaguhin at ibabalik sa kanyang orihinal na layunin ang lahat ng bagay. At ito'y babahagi niya sa lahat ng sa kanya'y nananalig. Do you want solutions to human problems? Let us trace back what the root cause of all of this is. It is sin. Ito'y kasalanan. Ang lahat ay nagkasala. Tayo, ako, kayo. At walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang handog ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. There is the solution. He does not solve humanity's problem at a snap of a finger just like that and everything is solved. He does it
one person at a time. You decide which side are you, the problem or the solution. Kayo naman mga kapatid sa pananampalataya, palagi kong pinapaalala, nabubuhay pa rin tayo dito sa mundo na napakaraming mga suliranin, mga pighati. Ngunit sa dinami-dami ng taong nabubuhay sa mundo, wala nang pinakamapalad kundi tayo. Dahil alam natin ang lunas. At tayo ginagamit upang hindi makaragdag doon sa suliranin, kundi makabawas sa mga ito. At meron tayong katiyakan na tayo'y itataguyod ng ating Panginoon upang tayo kanyang dalhin doon sa kanyang ipinangako na lubos ang pagbabago doon sa walang hanggan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, ito ang aming katiyakan. Pilipos, unang kabanata, talatang 6. Siya na nagpasimula ng mabuting gawang ito, ang siyang magpapaging ganap o kukumpleto nito hanggang sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay manalangin at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Panginoong Diyos, wala po kaming lunas na mailalapat upang pawiin at bigyang solusyon ng lahat ng suliraning pinagdaraanan ng sangkatauhan. Tanging ikaw lamang ang merong kapangyarihan. Ngunit salamat po, Panginoon, ipinaalam mo sa amin ang pinagugatan nito upang sa ganun may pakita kung ano ang landas tungo sa lunas. Ang pinagugatan nito ay ang kasalanan at ang lunas ay ang aming Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon, sa amin na nakatuklas nito. Natuto kaming kilalanin ang aming mga kalagayan at isinuko namin ang aming mga buhay sa iyo sa pagkilala kay Kristo Jesus bilang aming tagapagligtas, ang namatay upang hindi na namin pagbayaran ang aming mga kasalanan at nabuhay na mabuli upang magkaroon kami ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sa kanila, O Diyos, na hindi pa nakakaalam, gawaran mo po sila ng habag at biyaya. Magkaroon ng kaliwanagan ng kanilang kaisipan. Sila ay gumawa ng kapasyahan at humakbang ng may pananampalataya. Sa gayon, maranasan din nila ang iyong ipinangako na buhay na kasiyasiya at buhay na walang hanggan. Kasiyasiya hindi dahil sa lubusan ng malaya sa mga suliranin, ngunit may katiyakan ng iyong pagantabay at ng iyong pagtatawid sa lahat ng mga suliranin, O Diyos. At katiyakan na makakarating dun sa walang hanggan. O Diyos, nawa ang aming mga buhay ay magamit mo ayon sa iyong mabubuting mga layunin. At nawa, O Diyos, marami pa ang makakilala sa iyo upang sa ganon sila rin ay makatagpo ng lunas sa kanilang pinaka mabigat na suliranin. Salamat po, aming Panginoon. Ang iyong biyaya at ang iyong pagpapala ang igawad mo sa amin ngayon at sa mga darating pang panahon hanggang doon sa walang hanggan. Papuri, pagsamba, parangal at pagdakila ang nais naming ibalik sa iyo sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Isang maganda at pinagpalang araw muli sa inyong lahat.